Isang marahas na ugong ang kumawala sa makina ng mamahaling sedan bago ito tuluyang tumahimik. Ang tunog na yon, na sinundan ng isang nakabibinging katahimikan, ang siyang gumising kay Leo mula sa malalim na pag-iisip. Sa labas ng bintanang hindi tinatablan ng ingay ang daigdig na kanyang iniwan 18 taon, na ang nakalilipas ay tila hindi nagbago, marumi, maputik at walang awa. "Sir, hanggang dito na lang po yata tayo." Basag ng driver sa katahimikan, bakas sa boses nito ang pag-aalala. Lubog na po sa putik ang mga gulong. Tumingin si Leo sa labas. Ang dating baku-bakong daan na kanyang naaalala ay isa na ngayong latian. Ang ulan kagabi ay ginawa itong bitag para sa anumang sasakyang magkakamaling dumaan. Ang kanyang European luxury car na sanay sa malinis na aspalto ng Maynila ay mistulang isang itim na balyenang sumadsad sa pampang ng putik. Hinubad niya ang kanyang seatbelt. "Manatili ka rito. Susubukan kong lakarin." Pero Sir Leo, hindi na niya pinansin ang pagtutol ng driver. Sa pagbukas niya ng pinto, isang amoy ang sumalubong sa kanya, ang pinaghalong alat ng dagat, ang lansa ng isdang binibilad sa araw, at ang sangsang ng basang lupa. Ito ang amoy ng kanyang kahapon. Ang amoy ng buhay na pilit niyang tinalikuran. Ang bawat hakbang ay isang pakikibaka. Ang kanyang libu-libong pisong sapatos na gawa sa Italianong katad ay agad na nilamon ng malagkit na putik. Naramdaman niya ang malamig at basang lupa na pumapasok sa loob, yumayakap sa kanyang mga paa. Ang laylayan ng kanyang mamahaling pantalon ay nabahiran ng kulay kalawang na putik. Ilang saglit lang ang imahe niya bilang si Leopoldo de Leon, ang kinikilalang higante sa industriya ng real estate, ay nagsimulang maglaho. Ang natira ay si Leo, isang lalaking basahan na naglalakad sa isang lugar na matagal nang kinalimutan ng sibilisasyon. Ang mga kubong gawa sa nipa at kawayan ay nakatayo na parang mga pagod na bantay sa gilid ng daan. Mula sa mga siwang ng dingding, mga pares ng matang mapanuri ang sumusunod sa bawat hakbang niya. Isang estranghero sa mamahaling kasuotan, kahit pa ito'y marumi na, ay isang pambihirang tanawin sa kanilang nayon. Sa wakas natanaw niya ito, sa dulo ng makitid na daan, malapit sa dalampasigan, kung saan maririnig ang mahinang paghampas ng mga alon. Nakatayo ang isang bahay na gawa sa kahoy. Ang bubong na yero ay kinakalawang na, ang mga dingding ay kupas na ang pintura, at ang ilang bahagi ng pundasyon ay tila anumang oras ay bibigay na. Ito ang bahay na ipinangako niyang papalitan ng isang palasyo. Ngayon ito ay isang monumento ng kanyang mga bigong pangako. Huminto siya sa harap ng pinto na gawa sa manipis na tabla. Nag-aalangan ang kanyang mga kamay na itaas para kumatok. Ano ang sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag ang 18 taon ng pananahimik? Ang buke ng mga bulaklak na dala niya mula pa sa Maynila ay tila isang insulto sa kahirapang nasa harap niya. Bago pa man siya makakilos, dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang babae ang lumabas. Ang mapuputing hibla sa kanyang buhok ay mas marami na kaysa sa itim. Ang mga guhit sa kanyang mukha ay malalalim, kwento ng bawat taon ng paghihirap. Ang kanyang mga balikat ay nakakuba, tila pinapasan ang bigat ng buong mundo. At pagkatapos ay umubo siya, isang tuyo at pilit na ubo na tila nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ito si Lourdes, ngunit hindi ito ang Lourdes na iniwan niya. Ang babaeng nasa harap niya ay anino na lamang ng masayahin at puno ng buhay na dalagang kanyang minahal. "Sino po sila?" tanong ni Lourdes. Ang boses niya ay mahina, ngunit mayroon pa ring bakas ng dating tamis na bumihag sa puso ni Leo. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit, na para bang nahihirapan siyang aninagin ang kanyang bisita. Naramdaman ni Leo na parang may pumiga sa kanyang dibdib. Hindi siya nakilala nito. Nag-aalangan siyang nagsalita, pilit na binabago ang kanyang boses.
Magandang umaga po. Hinahanap ko lang sana ang pamilya ni Lourdes. Ako si Lourdes, sagot nito. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? May, may nagturo lang po sa akin dito. Baka daw po matutulungan ninyo ako sa ilang impormasyon tungkol sa lugar na ito. Ang kasinungalingan ay madaling lumabas sa kanyang bibig, isang kasanayang natutunan niya sa mundo ng negosyo. Ngunit ngayon, ang lasa nito ay mapait. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Lourdes. Ganoon po ba? Tuloy po kayo. Pasensya na po kayo sa aming munting dampa. Pumasok si Leo. Ang sahig na lupa ay malinis, ngunit hindi pantay. May mga mantsa ng anay sa mga dingding na kahoy. Isang balde sa isang sulok ang sumasalo sa mga patak ng tubig mula sa butas na bubong. Ang amoy sa loob ay pinaghalong amoy ng kahoy na nabubulok at ng gamot. Inay, sino po siya? Isang dalagita ang lumabas. Mula sa maliit na kusina, pinupunasan ang kanyang mga kamay sa isang basahan. Nasa mga 16 na taong gulang ito, ngunit ang kanyang mga mata ay may talim at tindig na higit pa sa kanyang edad. Matangkad ito at balingkinitan ang kanyang balat ay kayumanggi dahil sa araw. Ngunit ang hugis ng kanyang mukha ang paraan ng pagkiling ng kanyang ulo at ang matigas na linya ng kanyang pangaiyon ay kay Leo. Ito ang kanyang anak, si Camille. Isa siyang bisita, anak. Nagtatanong tungkol sa ating lugar. Sagot ni Lourdes. Tinitigan ni Camille si Leo mula ulo hanggang paa. Walang bahid ng pagbati, sa kanyang mga mata puro hinala. Ang tingin na yon ay tumagos hanggang sa kaluluwa ni Leo at naramdaman niyang siya ay hinuhusgahan at napatunayang nagkasala. Nico, lumabas ka muna dyan. Batiin mo ang bisita natin. Tawag ni Lourdes. Mula sa likod ng isang kurtinang nagsisilbing pinto ng silid, isang batang lalaki ang dahan-dahang lumabas. Nasa 10 taong gulang ito, payat at may hawak na mga papel at lapis. Nang makita niya si Leo, bigla siyang natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Naramdaman ni Leo na parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang mga berdeng matang yon, walang dudang minana sa kanya. Ito ang kanyang mga mata, nakatanim sa mukha ng isang inosenteng bata. Upo po muna kayo, Ginoo, sabi ni Lourdes. Itinuturo ang isang silyang kahoy na may 3 paa lamang at sinandalan sa dingding upang hindi tumumba. Pasensya na po talaga. Ito lang ang kaya naming ihandog. Umupo si Leo, maingat na inilipat ang kanyang bigat. Lumapit ang batang si Nico sa kanya, hindi inaalis ang tingin sa kanyang mukha. Dahan-dahan itinaas nito ang papel na hawak. Kayo po ba to? Tumingin si Leo sa drawing. Ito ay gawa ng isang bata, ngunit malinaw ang imahe, isang matangkad na lalaki, nakasuot ng itim na suit, nakatayo sa isang malaking barko habang nakatanaw sa malawak na karagatan. Ang lalaki sa drawing ay may malungkot na mga mata. Bago pa makasagot si Leo, nagsalita si Nico. Ang boses niya ay halos isang bulong. Sabi po ni Inay, iyan daw si Papa, isang mandaragat na naghahanap ng kayamanan para sa amin. Isang suntok sa sikmura. Iyon ang naramdaman ni Leo. Isang kasinungalingan. Isang magandang kasinungalingang binuo ni Lourdes upang pagtakpan ang katotohanan na ang kanilang ama ay hindi isang bayani sa karagatan, kundi isang duwag na tumakas mula sa kahirapan. Hindi siya makapagsalita. Ang dila niya ay parang nakatali. Pasensya na po kayo sa anak ko, sabi ni Lourdes na may halong hiya. Mahilig po talaga siyang mag-drawing. Yun po ang kwento ko sa kanya tungkol sa kanyang ama. Nasaan? Nasaan po siya ngayon? Nagawa ni Leong itanong, ang boses niya ay paos. 18 taon na siyang wala. Sagot ni Lourdes at sa isang iglap na wala ang nangiti sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang kalungkutang napakalalim, isang kalungkutang nanahan na sa kanyang mga mata. Nangako siyang babalik. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin kami. Sa mga salitang yon, gumuho ang lahat ng depensang binuo ni Leo sa loob ng 18 taon.
Ang bawat dolyar na kanyang kinita, ang bawat gusaling kanyang itinayo, ang bawat tagumpay na kanyang ipinagmalaki, lahat ay walang halaga. Nang akmang magsasalita si Leo para subukang ayusin ang nagbabadyang pagkawasak, isang boses mula sa labas ang pumutol sa tensyon. Lourdes Camille, nandito na ako. Hindi ito kumatok. Dire-diretso itong pumasok sa bahay na para bang pag-aari niya ito. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad, matipuno ang katawan at sunog sa araw ang balat. Ang kanyang mga braso ay matitigas at may dala siyang isang supot ng gamot sa isang kamay at isang huli ng sariwang isda sa kabila. Tito Victor. Masayang sigaw ni Nico. Tumakbo ito at yumakap sa binti ng bagong dating. O Nico, kampeon, sabi ng lalaki ginulo ang buhok ng bata. Tumingin siya kay Camille at ngumiti. Camille, heto na ang gamot ng inay mo at may dala akong isda para sa sinigang. Salamat po, Tito Victor, sagot ni Camille, at sa unang pagkakataon, nakita ni Leo ang isang tunay na ngiti sa mukha ng kanyang anak. Isang nangiting hindi para sa kanya. Pagkatapos ay napansin ni Victor ang estranghero sa kanilang sala. Ang nangiti sa kanyang mukha ay bahagyang nawala. Tumingin siya kay Leo, pagkatapos ay kay Lourdes na may pagtatanong sa kanyang mga mata. Victor, may bisita kami. Pakilala ni Lourdes. Si Ginong Ricardo. Nagtatanong tungkol sa ating lugar. Tumango si Victor ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Leo. May hinala, may pagbabantay. Inilatag niya ang kamay para makipagkamay, ngunit ang pagkakahawak niya ay matatag at nagpapahiwatig. Victor, masaya akong makilala ka. Ricardo? Sagot ni Leo na ramdaman ng kalyo sa palad ni Victor ang palad ng isang taong nagtatrabaho. At sa isang iglap na unawaan ni Leo ang lahat. Hindi lang ito isang kapitbahay. Ito ang lalaking nagdadala ng gamot para kay Lourdes. Ang lalaking nag-uuwi ng pagkain para sa kanyang mga anak. Ang lalaking tinatawag na tito ng kanyang bunso at binibigyan ng ngiti ng kanyang panganay. Ito ang lalaking pumuno sa puwang na iniwan niya. Ang sinigang na isda sa hapag ay mainit pa, ngunit ang lamig sa pagitan ng mga taong nakapalibot dito ay sapat na para palamigin ang buong kaserola. Si Leo na nakilala bilang Ricardo ay nakaupo sa isang dulo ng maliit na lamesang kahoy. Sa kabilang dulo si Victor na umupo sa silyang karaniwang inuupuan ng ama ng tahanan nang hindi man lang nag-isip. Sa pagitan nila naroon si Lourdes pilit ng ngumingiti at si Camille na ang mukha ay kasing tigas ng batong corals sa dalampasigan. Tanging si Nico lang ang tila walang kamalay-malay sa bigat ng hangin, subo lang ng subo ng kanin. Ang bawat tunog ay pinalakas ng katahimikan, ang kalansing ng mga kutsara sa pinggan, ang mahinang pag-ubo ni Lourdes, ang paghampas ng alon sa di kalayuan. Kumain po kayo, Ginoong Ricardo. Basag ni Lourdes sa katahimikan. Simpleng pagkain lang po iyan. Masarap ito. Salamat. Sagot ni Leo, ngunit ang pagkain ay tila walang lasa sa kanyang panlasa. Mas abala siya sa pagmamasid. Nakita niya kung paano maingat na hinimay ni Victor ang isda sa pinggan ni Lourdes. Inalis ang mga tinik bago ito ilagay sa tabi ng kanyang kanin. Huwag mong ubusin ang sabaw kung masama pa sa lalamunan mo. Mahinang paalala ni Victor, puno ng pag-aalaga ang boses. Tumango lang si Lourdes. Ang eksenang yon, isang simpleng kilos ng pag-aalaga, ay parang isang sundang na bumaon sa puso ni Leo. Iyon dapat siya. Iyon dapat ang kanyang tungkulin. Tito Victor, tutulungan niyo po ba ako sa bangka-bangkaan ko bukas? Tanong ni Nico. Oo naman. Basta tapusin mo muna ang mga takdang aralin mo. Nakangiting sagot ni Victor. Sinubukan ni Leong pumasok sa usapan. Mahilig ka pala sa mga bangka, Nico. Tumingin lang sa kanya ang bata at tumango bago bumalik ang atensyon kay Victor. Pakiramdam ni Leo ay isa siyang pader na hindi nakikita, isang multo sa sarili niyang tahanan. Pagkatapos ng hapunan na puno ng mga pilit na pag-uusap, nagpaalam na si Leo.
Saan po kayo tutuloy, Ginoo? Tanong ni Lourdes. Hahanap ako ng matutuluyan sa kabayanan. Sagot niya, may maliit na paupahan si Aling Pilar sa may kanto. Baka may bakante pa siya. Mungkahi ni Victor magalang ngunit may pahiwatig na oras na para umalis ang bisita. Habang naglalakad si Leo palayo, narinig niya ang boses ni Camille mula sa loob. Inay, bakit niyo po pinatuloy ang taong iyon? Hindi ko gusto ang pakiramdam ko sa kanya. Ang mga salitang iyon ay humabol sa kanya sa dilim. Ang paupahan ni Pilar ay isang lumang bahay na gawa rin sa kahoy ngunit mas matibay kaysa sa bahay ni Lourdes. Si Pilar isang matandang babae na may matatalas na mata at buhok na kasing puti ng asin ay sinuri siya mula ulo hanggang paa. Isang gabi lang ba? Tanong nito, ang boses ay magaspang. Hindi ko pa alam. Baka ilang linggo. Sagot ni Leo. Lalong kumunot ang noo ng matanda. Anong gagawin ng isang taga-Maynila na nakabarong sa nayon namin ng ilang linggo? Wala kang makikitang ginto dito, iho. May personal na bagay lang akong inaasikaso. Palusot ni Leo. Inilabas niya ang kanyang pitaka at naglabas ng ilang libong piso. Bayad para sa isang buwan. Nanlaki ang mga mata ni Pilar sa pera, ngunit hindi nawala ang kanyang pagdududa. Kinuha niya ang bayad at ibinigay ang susi. Ikalawang pinto sa kaliwa, huwag kang mag-iingay. At kung gulo ang hanap mo sa labas ka ng pamamahay ko makipag-away. Ang silid ay maliit at malinis. Isang papag na kawayan, isang maliit na mesa, at isang bombilyang nagbibigay ng madilaw na liwanag. Malayong malayo sa kanyang penthouse suite na may tanawin ng buong syudad. Nang gabing iyon, hindi siya halos nakatulog. Ang bawat ubo na maririnig niya mula sa karatig na bahay ni Lourdes ay parang isang paalala ng kanyang kasalanan. Kinabukasan sinimulan ni Leong alamin ang buong kwento. Hindi ito naging mahirap. Sa isang maliit na nayon, ang buhay ng bawat isa ay isang bukas na aklat. Nalaman niya mula kay Pilar na matapos niyang abutan ng dagdag na bayad para sa kwentuhan ang tungkol sa mga utang ni Lourdes. May pinagkakautangan itong nagpapatubo ng 5-6 isang lokal na usurero na walang puso. Ang pera ay ginamit para sa mga gamot ni Lourdes at sa pag-aaral noon ni Camille. Sayang ang batang yon, sabi ni Pilar habang nagwawalis. Matalino sana. Nakapasa sa pagsusulit para sa isang scholarship sa Maynila sa barko sana. Pero huminto. Paano aalis? May sakit ang ina at kailangang alagaan ang kapatid. Bawat salita ni Pilar ay dagdag na bigat sa dibdib ni Leo. Ang pangarap ng kanyang anak na maging mandaragat, ang kwentong binuo ni Lourdes para sa kanya ay pangarap pala mismo ni Camille. Isang pangarap na isinuko nito para sa pamilya. Sa hapon nakita ni Leo si Camille sa bagsakan ng isda. Kasama ng ibang mga babae, mabilis ang kanyang mga kamay sa pag-aalis ng mga kaliskis at paghihiwa ng isda. Ang kanyang muka ay seryoso, nakakunot ang noo dahil sa init ng araw. Ang mga kamay na dapat sana ay nag-aaral ng nabigasyon ay puno na ng kalyo at amoy ng lansa. Hindi na natiis ni Leo. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kinagabihan pumunta siya sa maliit na tindahan kung saan nagbebenta si Lourdes ng mga daing at tuyo na siya mismo ang gumagawa. Bibilin ko na po lahat. Sabi niya kay Lourdes, inilalabas ang makapal na wallet. Nagulat si Lourdes. Pero Ginoo, napakarami niyan. Para saan po? Para sa mga empleyado ko sa Maynila. Pasalubong, mabilis niyang sagot. Nag-aalangan man ay pumayag si Lourdes. Ang perang iyon ay sapat na para sa gamot niya sa loob ng isang buwan. Ngunit nang akmang iaabot ni Leo ang bayad dumating si Camille, nakita niya ang pera sa kamay ni Leo ang mga nakabalot na tuyo at ang nag-aalinlangang mukha ng kanyang ina. Agad na nag-init ang kanyang ulo. Inay, ano to? Tanong niya matigas ang boses. Bibilhin daw ni Ginoong Ricardo ang lahat ng paninda nating anak. Paliwanag ni Lourdes.
Humarap si Camille kay Leo. Hindi po namin kailangan ng limos ninyo. Hindi ito limos. Isa itong patas na bentahan. Giit ni Leo. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Camille. Patas mayaman kayo. Alam naming hindi nyo kailangan ng ganito karaming tuyo. Ginagawa nyo to dahil naawa kayo sa amin. At ayaw namin ng awa ninyo. Kinuha niya ang bayong ng tuyo at ibinalik sa mesa. Salamat po pero hindi namin ito ibebenta sa inyo. Tinalikuran niya si Leo at hinila ang kanyang ina papasok ng bahay. Naiwan si Leong nakatayo roon. Hawak ang pera. Pakiramdam ay mas masahol pa sa isang pulubi. Ngunit hindi siya sumuko. Kung ayaw nilang tanggapin ang tulong niya, nang harapan gagawin niya ito ng patago. Kinabukasan, kinausap niya si Aling Pilar. Aling Pilar, heto po ang pera. Sabi niya iniabot ang halagang sapat para bayaran ang lahat ng utang ni Lourdes. Pwede po bang kayo na ang mag-abot sa inutangan niya? Sabihin niyo na lang na galing sa inyo o nanalo kayo sa kung ano. Kahit anong dahilan basta't huwag niyo lang sabihing galing sa akin. Nag-atubili si Pilar, ngunit sa huli ay pumayag din. Ang pag-aalala para kay Lourdes ay mas matimbang kaysa sa pagdududa niya kay Leo. Napanatag ang loob ni Leo. Sa wakas, may nagawa siyang tama. Ngunit ang lihim sa isang maliit na nayon ay parang usok na hindi mo maitatago. Si Pilar, sa mabuti niyang intensyon, ay sinabi kay Lourdes ang magandang balita na nabayaran na niya ang utang nito. At si Camille na naroroon ay narinig ang lahat. Hindi siya naniwala. Alam niyang walang ganoong kalaking pera si Aling Pilar. Kinagabihan, habang si Leo ay nakaupo sa labas ng kanyang tinutuluyang silid, sinusubukang hanapin ang mga bituin sa madilim na langit, isang anino ang mabilis na lumapit sa kanya. Si Camille, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang sobrang puno ng pera. Ito ba ang sa inyo? Tanong niya ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Hindi nakasagot si Leo. Akala niyo ba ganun kami katanga? Sigaw ni Camille, hindi na napigilan ang sarili. Ang tunog ng kanyang sigaw ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Akala niyo ba mabibili ninyo kami na mababayaran ng marumi ninyong pera ang lahat? Bago pa makakilos si Leo, ibinuka ni Camille ang sobre at inihagis ang laman nito sa mukha niya. Isang ulan ng pera ang bumagsak sa kanyang harapan. Narinig ang mahinang pagaspas ng mga papel na salapi habang isa-isang bumabagsak ang mga ito sa maputik na lupa. Ang ilan ay dumikit sa kanyang damit. Ang ilan ay lumapag sa kanyang paanan, nababasa at nababahira ng putik. Hindi namin kailangan ng pera mo. Sigaw ni Camille, may mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Kung ano man ang gusto mo sa amin, umalis ka na lang. Pabayaan mo na kami. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo pabalik sa kanilang bahay. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw nang isara niya ang pinto. Naiwan si Leo nakatayo sa gitna ng nagkalat na pera. Dinampot niya ang isang piraso. Ang imahe ng bayani sa papel de bangko ay tila nangungutya sa kanya. Sa Maynila ang perang ito ay kapangyarihan. Dito sa harap ng dignidad ng kanyang anak ito ay basura lamang. Kinabukasan tila mas lumamig ang pakikitungo ng lahat. Halatang kumalat na ang nangyari. Nang dumaan siya sa tindahan, narinig niya ang mga bulungan. Ngunit si Lourdes sa kabila ng lahat ay lumabas ng bahay at lumapit sa kanya. Pasensya na po kayo sa inasal ng anak ko. Sabi nito, ang boses ay pagod. Mataas lang po talaga ang pride ng batang yon. Naiintindihan ko, sabi ni Leo. Ako ang nagkamali. Malapit na po pala ang pista sa aming nayon. Pag-iiba ni Lourdes ng usapan. Kahit simple lang, masaya po dito. Sana ay makita ninyo. May lungkot sa kanyang ngiti. Halatang gusto niyang maranasan ang kasiyahan kahit saglit. Bago pa makasagot si Leo, dumating si Victor. Lourdes, huwag kang mag-alala sa pista. Ako na ang bahala. Ilalakad kita sa prosesyon at ipapanood kita ng sayawan sa plaza. Masayang, sabi ni Victor. Isang ngangiti ng pasasalamat ang isinukli ni Lourdes. Salamat, Victor.
Palagi kang nandyan. Tumingin si Victor kay Leo pagkatapos ay kay Camille na sumunod pala sa kanyang ina. Isama na rin natin si Ginoong Ricardo. Sabi ni Victor, ang boses ay magalang, ngunit ang mga mata ay mapanubok. Para makita niya kung gaano kasaya sa aming komunidad. Hindi umimik si Leo. Si Camille ang sumagot, ang tingin ay diretso sa kanya. Sige, sabi ni Camille at may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Hindi ito pagbati, ito ay isang hamon. Sumama kayo para makita niyo kung ano ang itsura ng isang tunay na pamilya. Ang hangin sa nayon ay buhay na buhay. Isang halo ng amoy ng inihaw na baboy, matamis na arnibal mula sa mga palamig at ang alat ng dagat na dala ng amihan. Ang buong plaza ay pinalamutian ng makukulay na banderitas na sumasayaw sa ihip ng hangin. Mula sa isang pares ng malalaking speaker na nakakabit sa poste, isang tugtugin na wala sa tono ang dumadagundong. Ngunit para sa mga taga nayon, ito ang musika ng pinakamasayang araw sa buong taon. Ito ang araw ng kanilang pista. Sa gitna ng lahat ng ito, si Leo ay isang anino. Nakatayo sa gilid ng plaza, pakiramdam niya ay mas estranghero siya ngayon kaysa noong unang araw niya. Ang kanyang suot na simpleng polo shirt at pantalon na binili niya para makibagay ay tila sumisigaw pa rin na siya ay tagalabas. Ang bawat tawa, bawat masayang sigawan ng mga bata ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang pag-iisa. Pagkatapos ay natanaw niya sila. Si Lourdes sa kanyang pinakamagandang bestida na halatang lumana, ngunit malinis ay dahan-dahang naglalakad, nakaalalay sa braso ni Victor. Si Victor sa kanyang anyo ay parang isang hari sa sarili niyang kaharian. Bawat taong madaanan ay binabati siya ng may paggalang. Si Camille ay nasa kanilang tabi, ang kanyang mukha ay hindi kasing tigas ng dati, tila nahahawa sa maligayang kapaligiran. At si Nico, ang kanyang anak. Nakita siya ng bata sa gitna ng maraming tao at sa isang iglap na nagbigay ng kaunting init sa nagyayelong puso ni Leo, tumakbo ito palapit sa kanya. Ginoong Ricardo, sigaw ng bata. Bago pa man siya makasagot, hinawakan ni Nico ang kanyang kamay. Halika po, manonood po tayo ng palaro. Ang maliit at mainit na kamay na yon, sa palad niya ay isang koneksyon, isang sinulid ng pag-asa na halos makalimutan na niya ang pakiramdam. Nagpatangay siya. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 18 taon, naramdaman niyang bahagi siya, kahit isang maliit at huwad na bahagi ng isang pamilya. Habang papalapit sila, nakita niya ang tingin ni Lourdes. Mayroong kaunting kalituhan sa kanyang mga mata, isang pahiwatig ng nakaraang hindi pa tuluyang naililibing. Tumingin si Camille sa magkahawak nilang kamay ni Nico at ang bahagyang paglambot ng kanyang mukha ay biglang naglaho. Nico, bumalik ka rito. Utos niya, ang boses ay matigas at malamig. Binitiwan ng bata ang kamay ni Leo, tila napaso at nagmamadaling bumalik sa tabi ng kanyang kapatid. Ang maliit na sinulid ng pag-asa ay naputol. Muli si Leo ay nag-iisa. Hayaan mo na, Camille. Mahinang saway ni Lourdes sa anak. Bisita natin siya. Ang mga salitang bisita natin ay tumagos kay Leo. Hindi kaibigan, hindi kapamilya, isang bisita lang. Nagsimula ang isang palaro sa entablado pabitin at nagsigawan ang mga bata. Nagsimula na rin ang isang patimpalak sa pagkanta. Ang mga lokal na talento, may sintunado man o wala, ay buong pusong umaawit ng mga lumang kanta ng pag-ibig. Mga kababayan, sigaw ng MC sa mikropono, isang matabang lalaki na konsehal ng kanilang barangay. Para lalong maging masaya ang ating gabi, inaanyayahan po natin sa entablado ang ating mga butihing panauhin at mga sponsor upang magbigay ng kaunting mensahe. Isa-isang umakyat sa entablado, ang may-ari ng lokal na panaderya, ang nagpapatakbo ng kooperatiba at ilang mga kilalang pamilya sa nayon. Nagbigay sila ng maiikling talumpati at nag-abot ng mga sobre ng donasyon. Pagkatapos,
ay nakita ng MC si Victor. At syempre, paakyat rin po natin ang puso ng ating nayon, ang ating masipag, na si Kapitan Victor. Nagpalakpakan ang mga tao. Umakyat si Victor sa entablado, kumaway sa lahat. Nagpasalamat siya sa lahat ng tumulong at nag-anunsyo ng mga proyektong gagawin para sa kanilang nayon. Habang nagsasalita siya, nakatayo siya roon na may kumpiyansa at autoridad, lahat ng bagay na nawala kay Leo sa lugar na ito. At bago po ako bumaba, dagdag ni Victor, nais ko pong ipakilala sa inyo ang isa sa mga bagong negosyanteng tumutulong sa ating komunidad. Siya po ang may-ari ng bagong tayong fish delivery service sa kabilang bayan. Isang palakpak para kay Ginoong Mariano. Isang lalaking nasa edad 50 na may malaking tiyan at makapal na bigote ang umakyat sa entablado. Kinuha niya ang mikropono. Maraming salamat, Kapitan Victor. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bati ni Ginoong Mariano. Sinimulan niyang ilahad ang kanyang mga plano. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay naglibot sa mga manonood. At pagkatapos ay huminto ang kanyang tingin. Dumapo ito kay Leo. Ang pagbabago sa mukha ni Mariano ay mabagal ngunit tiyak. Mula sa pagiging palakaibigan ito ay naging pagkalito, pagkatapos ay pagtataka, at sa huli, isang di makapaniwalang pagkilala. Nakita ni Leo ang pagbabagong yon. Naramdaman niyang nanuyo ang kanyang lalamunan. Nagsimulang tumibok ng malakas ang kanyang puso. Ang lalaking ito si Mariano, pamilyar ang mukha. Isa sa mga maliliit na kontratista na tinapakan niya noon para makuha ang isang malaking proyekto sa Maynila. At, bilang bahagi po ng aking pasasalamat, nauutal na sabi ni Mariano, hindi na maalis ang tingin kay Leo. Nais ko pong, teka lang. Ibinaba niya ang mikropono at bumulong sa MC. Nakita ni Leo ang MC na tumingin sa kanya ng laki ang mga mata. Bumulong ito pabalik kay Mariano na umiling-iling. Ang palakpakan ay humina. Ang mga tao ay nagsimulang magtaka sa nangyayari sa entablado. Anong problema? Narinig ni Leong tanong ni Lourdes. Bago pa man makakilos si Leo, bago pa man siya makatakas, kinuha muli ni Mariano ang mikropono. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkasabik na para bang nakakita siya ng isang multo. Mga kababayan, pasensya na po, pero hindi po ako makapaniwala sa nakikita ko. Nanginginig niyang sabi. Itinuro niya ang kanyang daliri diretso sa kinatatayuan ni Leo. Ang lahat ng ulo ay lumingon. Ang lahat ng mata ay napunta kay Leo. Pakiramdam niya ay hubad siya sa gitna ng plaza. Ang Ginoong yan, halos pasigaw na, sabi ni Mariano. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong plaza. Hindi po siya si Ricardo. Kilala ko siya. Siya po si Leopoldo de Leon. Ang may-ari ng El de Leon Holdings, ang isa sa pinakamayamang tao sa Maynila. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga tao. Isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa ingay kanina. Ang musika ay biglang huminto. Siya po ang lalaking nang iwan sa isa sa mga pinakamabait na babae sa nayong ito. 18 taon na ang nakalilipas. Ang pagsabog, ito na iyon. Ang bombang matagal na niyang kinakatakutan ay sumabog at ang mga piraso nito ay lumilipad ngayon sa hangin, handang sumugat sa lahat. Naramdaman ni Leong na punta ang tingin ni Victor sa kanya, hindi na may hinala, kundi may bagsik. Nakita niyang nanigas si Nico, hindi naiintindihan ang nangyayari. At si Lourdes, dahan-dahan itong lumingon sa kanya. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabuka, ngunit walang salitang lumalabas. Ang kanyang mga mata na hirap nang makakita ay tila biglang luminaw. Tinitigan siya nito na para bang sa unang pagkakataon, tunay siyang nakikita.
Hindi bilang si Ricardo, ang estranghero, kundi bilang si Leo, ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Lela Leo, halos hindi marinig na bulong nito. Ang pangalan niya na binigkas mula sa mga labi nito ay tunog ng isang sumpa. Naramdaman niya ang pag-atras nito na para bang ang paglapit sa kanya ay nakakapasong lason. Umurong ito hanggang sa mabangga nito ang likod ni Victor. Ngunit hindi si Lourdes ang kumilos. Hindi si Victor, si Camille. Isang hakbang, dalawang hakbang. Lumakad siya palapit kay Leo. Ang bawat hakbang ay mabigat puno ng galit na naipon sa loob ng 18 taon. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Sinungaling. Sabi niya ang boses ay mahina, ngunit puno ng kamandag. Ang salitang yun ay humiwa sa hangin. Lahat ng ito, isang kasinungalingan. Hindi makasagot si Leo. Walang salitang sapat. Walang paliwanag na karapat-dapat. Kaya pala ganyan ka kung magtapon ng pera. Nagpatuloy si Camille, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Dahil para sa'yo basura lang yon. Ganon din kami, di ba basura na iniwan mo lang noon? Camille anak, tama na. Pakiusap ni Lourdes, ang boses ay basag na. Ngunit hindi nakinig si Camille. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang kay Leo, dalawang nagbabagang uling na puno ng puot. Lumingon siya sa paligid, sa lahat ng mga mukha na nakatingin sa kanila, mga mukhang puno ng awa para sa kanila at puno ng pagkamuhi para kay Leo. Pagkatapos ay sumigaw siya, isang sigaw na nanggaling sa kaibuturan ng kanyang nasirang pagkabata. Umalis ka na. Ang sigaw na yon ay umalingaw-ngaw sa buong plaza. Ang mga salita ay tumama kay Leo na parang isang malakas na sampal. Hindi niya naramdaman ang sakit sa pisngi, kundi sa kanyang kaluluwa. Umalis ka na dito. Sigaw muli ni Camille. Ang mga luha ay nagsimula nang bumagsak mula sa kanyang mga mata, mga luha ng galit at sakit. Wala kang lugar dito. Hindi ka namin kailangan. Hindi ka namin kailanman kinailangan. Sinubukan ni Leong humakbang palapit, iabot ang kanyang kamay, ngunit si Camille ay umatras at itinulak ang kanyang ina sa likod niya na para bang pinoprotektahan ito mula sa isang halimaw. Ang kanyang buong katawan ay isang pader ng pagkamuhi sa pagitan ni Leo at ng pamilyang winasak nito. Huwag kang lalapit. Babala niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Huwag na huwag ka nang lalapit sa amin. At sa ilalim ng mga matang mapanghusga ng buong nayon, sa ilalim ng liwanag ng mga bombilya ng pista, naramdaman ni Leopoldo de Leon na siya ay hinatulan na. Walang paglilitis. Ang sentensya ay habambuhay na pagkakasala. Ang paglalakad, pabalik sa tinutuluyan niyang silid, ay ang pinakamahabang paglalakad sa buong buhay ni Leo. Ang dating masayang tugtugin ng pista ay napalitan ng mga bulungan na sumusunod sa kanya na parang mga anino. Ang mga tingin na kanina ay puno ng kuryosidad ay ngayoy puno na ng pagkutya, pagkamuhi at pagkasuklam. Hindi nila kailangang magsalita. Ang kanilang mga mata ay sapat na para iparamdam sa kanya na isa siyang salot, isang sakit na dumapo sa kanilang tahimik na komunidad. Pinagtataguan siya ng mga bata. Ang mga matatanda ay dumura sa lupa pagdaan niya. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na ipinaparada sa gitna ng bayan. Nang makarating siya sa bahay ni Pilar, nakasara na ang pinto at bintana nito, isang malinaw na mensahe na kahit ang babaeng tumanggap ng kanyang pera ay ayaw na siyang makita. Sa loob ng kanyang maliit na silid, ang katahimikan ay nakakabingi. Umupo siya sa gilid ng papag, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Inalis niya ang maskara ni Ricardo, ang maskara ng isang estranghero. Ang naiwan ay ang hubad at pangit na katotohanan ni Leopoldo de Leon, isang bilyonaryo na walang halaga. Hindi siya nakatulog. Bawat tunog mula sa labas, ang tahol ng aso, ang ihip ng hangin, ay parang isang akusasyon. Kinaumagahan sinilip niya ang labas,
mula sa maliit na siwang ng bintana. Ang buhay sa nayon ay nagpatuloy. Ang mga mangingisda ay naghahanda na ng kanilang mga lambat. Ang mga babae ay naglalakad papunta sa dalampasigan. Ngunit may nagbago. Ang bahay ni Lourdes ay nakapinid tila nagluluksa. Isang matinding pag-aalala ang kumalat sa kanyang dibdib. Ang pagkagulilat kagabi, ang matinding emosyon. Paano kung nakaapekto yon sa kalusugan ni Lourdes? Hindi na siya nag-isip pa. Kailangan niyang malaman kung maayos lang ito. Lumabas siya ng kanyang silid at naglakad papunta sa bahay nito. Habang papalapit, nakita niya si Victor na nagkakape sa may beranda. Nang makita siya ni Victor, ibinaba nito ang tasa at ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang malamig na galit. "Anong ginagawa mo dito?" Tanong ni Victor. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Tumayo ito, hinarangan ng daan. "Gusto ko lang malaman kung kamusta na si Lourdes," sabi ni Leo. Ang boses niya ay halos pabulong. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Victor. "Kamusta?" Matapos mong guluhin ang buhay niya ulit, tinatanong mo kung kamusta siya. Nilalagnat siya buong gabi, De Leon. Binabangungot. Isinisigaw ang pangalan mo. Bawat salita ni Victor ay parang sampal. "Patawarin mo ako. Gusto ko lang siyang makita." "Wala kang karapatang makita siya," matigas na sabi ni Victor. "Wala kang karapatan kahit sa anino niya. Ginawa mong impyerno ang buhay niya sa loob ng 18 taon. Huwag mong dagdagan pa." "Pero mga anak ko, mga anak mo," putol ni Victor. "Nasaan ka nung unang beses na nilagnat si Nico at halos hindi na humihinga? Nasaan ka noong kinailangan ni Camille na magbenta ng isda para lang may pambili ng gamot? Ako ang nandito, De Leon. Ako. Kaya wag na wag mong babanggitin sa akin ang mga salitang anak ko." Napaatras si Leo. Ang katotohanan sa mga salita ni Victor ay mas masakit pa sa anumang pisikal na pananakit. Ngunit bago pa siya tuluyang makatalikod, bumukas ang pinto. Si Camille ang lumabas. Ang kanyang mga mata ay namumugto, ngunit ang apoy ng galit ay mas lalo pang nag-aalab. "Umalis ka na," sabi niya. Ang boses ay walang emosyon na mas nakakatakot pa kaysa sa pagsigaw niya kagabi. "Camille, anak, pakiusap." Hindi na niya natapos ang sasabihin. Mula sa gilid ng bahay may kinuha si Camille, isang maliit na palanggana na puno ng maruming tubig, pinagbanlawan ng mga damit na may mga bula pa ng sabon at piraso ng dumi. Walang babala, walang pag-aalinlangan. Ibinuhos niya ito. Ang marumi at mabahong tubig ay tumama sa dibdib ni Leo, bumasa sa kanyang polo shirt at tumulo pababa sa kanyang pantalon. Ang amoy ng luma at basang damit ay kumapit sa kanya. Ang ilan sa tubig ay tumalsik sa kanyang mukha. Hindi siya kumilos, hindi siya umiwas. Tinanggap niya ito. Pakiramdam niya kulang pa iyon. Ang kahihiyang nararamdaman niya ngayon ay isang maliit na patak lamang kumpara sa karagatan ng sakit na idinulot niya sa kanila. "Iyan ang nararapat sa'yo," sabi ni Camille. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Binitiwan niya ang palanggana na lumikha ng malakas na kalabog nang bumagsak ito sa lupa. Pagkatapos ay tumalikod siya at pumasok sa loob. Isinarado ang pinto ng malakas. Naiwan si Leo nakatayo roon, basang-basa, amoy basahan, sa harap ni Victor na hindi man lang kumurap. Ang buong eksena ay nasaksihan ng ilang kapitbahay na nagkunwaring may ginagawa, ngunit ang mga mata ay nasa kanila. Walang salitang namutawi. Dahan-dahang tumalikod si Leo at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay mas mabigat. Ang pagbuhos ng maruming tubig ay hindi lang pagpapahayag ng galit. Iyon ay isang ritual. Iyon ang pagbabasbas sa kanya bilang isang basura. Nang araw na yon nagdesisyon si Leo. Hindi siya aalis. Ang pagtakas ay ang ginawa niya 18 taon na ang nakalipas. Ngayon, haharapin niya ito
Kahit ano pa ang ibato sa kanya, ibinenta niya ang kanyang mamahaling relos sa isang sanglaan sa kabilang bayan para sa halagang malayong malayo sa tunay nitong presyo. Ang perang iyon ang gagamitin niya para mabuhay. Sinimulan niya ang kanyang pagbabayad sala sa paraang alam niya. Nagpunta siya sa bagsakan ng isda, hindi para mamili, kundi para magtrabaho. Nangangailangan po ba kayo ng tulong? Tanong niya sa namamahala, isang matandang lalaking kulubot na ang balat. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa at tumawa. Ano nang alam ng isang milyonaryo sa pagbubuhat ng banyera ng isda? Matututo po ako, sabi ni Leo. Kahit walang bayad, tulong lang. Dahil sa pagtataka pumayag ang matanda. Ibinigay sa kanya ang pinakamabigat at pinakamaruming trabaho, ang paglilinis ng sahig na puno ng dugo at kaliskis ng isda, ang pagbubuhat ng mga banyerang puno ng yelo at isda mula sa mga bangka papunta sa mga truck. Ang kanyang mga kamay na sanay lamang sa pagpirma ng mga tseke at paghawak ng mga papeles ay agad na nagkapaltos. Ang kanyang likod na sanay sa malambot na upuan ng kanyang opisina ay halos mabali sa sakit. Ang amoy ng lansa ay kumapit sa kanyang balat, sa kanyang buhok, sa kanyang damit, hanggang sa tila ito na ang kanyang natural na amoy. Nakikita siya ni Camille araw-araw. Nagtatagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng magulong bagsakan. Ngunit walang mababasa si Leo sa mga mata nito, kundi malamig na pagwawalang bahala, na para bang ang kanyang pagpapakasakit ay isang palabas na hindi nito pinaniniwalaan. Ang mga mangingisda ay pinagtatawanan siya. Hoy, Don Leopoldo, baka madumihan ang mga kamay niyo. Sigaw ng isa. Mas mabigat pa dyan ang wallet mo, di ba ang kantsaw ng isa pa? Hindi siya sumasagot. Tinatanggap niya ang lahat. Sa bawat banyerang kanyang binubuhat, iniisip niya ang bawat taon ng kanyang pagkukulang. Sa bawat sakit na nararamdaman niya sa kanyang katawan, iniisip niya ang sakit na idinulot niya sa kanyang pamilya. Isang hapon, pagod na pagod at nanginginig ang mga kalamnan, nakita niyang nag-aayos ng sirang lambat ang isang matandang mangingisda. Nahihirapan ito dahil sa rayuma. Nilapitan siya ni Leo. Tulungan ko na po kayo, Lolo. Alok niya. Tiningnan siya ng matanda ng may pagdududa, ngunit sa huli ay pumayag. Maghapon silang magkasamang nag-ayos ng lambat. Itinuro ng matanda kay Leo ang tamang paraan ng pagtatali, ang pasensya na kailangan sa bawat buhol. Nang matapos sila, inalok siya ng matanda ng isang pirasong tinapay. Iyon ang unang pagkain na tinanggap niya mula sa isang taga-nayon. Habang kinakain niya ang tuyong tinapay, pakiramdam niya ay mas masarap pa ito kaysa sa mga mamahaling steak na kinakain niya sa Maynila. Ngunit ang maliliit na tagumpay na ito ay binubura ng malaking pader sa pagitan niya at ng kanyang pamilya. Isang gabi, hindi na niya natiis. Dinala niya ang kanyang kinita sa buong araw, ilang pirasong barya at gusot na papel de bangko at bumili ng isang supot ng gamot para sa ubo. Iniwan niya ito sa may pintuan ng bahay ni Lourdes kasama ng isang maliit na drawing ng bangka na ginawa niya na ginaya niya mula sa gawa ni Nico. Pagkatapos ay kumatok siya ng mahina at mabilis na nagtago sa dilim. Nakita niyang bumukas ang pinto. Si Lourdes ang lumabas. Nakita nito ang supot sa sahig. Dahan-dahan niya itong dinampot. Kinuha niya ang drawing at tinitigan ito ng matagal. Sa liwanag ng buwan, nakita ni Leo ang isang luhang pumatak mula sa mata nito at tumama sa papel. Isang maliit na kislap ng pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na pinatay. Kinabukasan habang siya ay nagbubuhat ng isda, nilapitan siya ni Victor. Ang kanyang muka ay seryoso. "De Leon, mag-usap tayo," sabi nito. Dinala siya ni Victor sa dulo ng pantalan, malayo sa mga tao. "Nakita ko ang gamot na iniwan mo kagabi." Simula ni Victor. Hindi umimik si Leo. "Akala mo ba ganyan lang kadali yon?" Tanong ni Victor, ang boses ay puno ng hinanakit.
na pagkatapos mo silang saktan isang supot ng gamot at isang drawing lang, ayos na ang lahat. Pinapaasa mo sila, Leo. Pinapaasa mo si Lourdes. Hindi ko intensyon. Ano ang intensyon mo, putol ni Victor? Ano ba talaga ang gusto mo? Bumalik sa kanila, maging isang masayang pamilya. Matapos ang lahat. Oo. Sagot ni Leo puno ng desperasyon ng boses. Gusto kong bumawi. Wala ka nang babawiin, maring sabi ni Victor. Ang gusto nila ay kapayapaan. Isang bagay na hindi mo na maibibigay. Bawat araw na nandito ka, binubuhay mo ang sakit. Bawat kilos mo, gaano man kabuti ang intensyon, ay isang paalala ng iyong pagtataksil. Huminga ng malalim si Victor, tila may tinitimbang sa kanyang isipan. Kung talagang mahal mo sila, kung talagang gusto mo ang ikabubuti nila. Tumingin si Victor diretso sa mga mata ni Leo. Umalis ka na. Iyon ang pinakamalaking tulong na maibibigay mo sa kanila. Palayain mo na sila sa'yo. Ang mga salita ni Victor ay parang alingaw-ngaw na hindi nawawala sa isip ni Leo. Umalis ka na. Iyon ang pinakamalaking tulong na maibibigay mo sa kanila. Sa loob ng 2 araw, pinaniwala niya ang kanyang sarili na yun nga ang tamang gawin. Inihanda niya ang kanyang maliit na bag. Tinawagan niya ang kanyang driver at sinabing maghanda. Dahil anumang oras ay babalik na siya. Ito na ang katapusan. Susuko na siya. Ngunit sa tuwing akma na niyang ihahakbang ang kanyang mga paa, palayo sa nayon, may isang imahe na pumipigil sa kanya ang isang patak ng luha ni Lourdes sa drawing na papel, ang nag-aalab na mga mata ni Camille, ang naguguluhang mukha ni Nico. Ang pag-alis ay pagtakas at tapos na siyang tumakbo. Sa 3 araw, ang kalangitan mismo ang nagbigay ng hatol. Ang dating asul na langit ay naging kulay abo, pagkatapos ay naging halos itim. Ang mahinang amihan ay naging isang malakas at malamig na hangin na humahagupit. Nagmamadaling inililigpit ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka. Itinatali ang mga ito ng mahigpit sa mas mataas na lugar. Ang mga alon sa dagat na dati mapaglaro ay naging malalaki at galit humahampas sa dalampasigan na may bagsik. Isang malakas na bagyo ang paparating. Mula sa kanyang silid, naririnig ni Leo ang paghahanda ng buong nayon. Ang pagpukpok ng martilyo sa mga bintana, ang sigawan ng mga tao, habang nagtutulungan ng iyak ng mga bata. Siya sa kanyang silid ay nag-iisa. Walang tumawag sa kanya para tumulong. Walang nag-alala kung ligtas ba siya. Muli siya ay isang estranghero. Ngunit ang kanyang pag-aalala ay wala sa kanyang sarili. Nasa kabilang bahay. Ang bahay na gawa sa lumang kahoy at kinakalawang na yero. Ang bahay na alam niyang hindi sapat ang tibay para sa hagupit ng isang malakas na bagyo. Hindi na siya nakatiis. Lumabas siya sinalubong ng malakas na hangin na halos magpatumba sa kanya. Nakita niya si Victor kasama ang ilang mga kalalakihan na nagtatali ng mga lubid sa bubong ng bahay ni Lourdes. Kailangan niyo ba ng tulong? Sigaw ni Leo para marinig sa gitna ng ugong ng hangin. Tumingin sa kanya si Victor, ang mukha ay seryoso. Kaya na namin to. Isang malinaw na pagtanggi. Tumalikod si Leo, puno ng kahihiyan at kawalan ng magawa. Ngunit habang naglalakad siya pabalik, isang pamilyar na tunog. Ang narinig niya isang tuyo at pilit na pag-ubo na halos hindi marinig sa lakas ng hangin. Si Lourdes, kinagabihan bumuhos ang ulan. Hindi ito ordinaryong ulan. Ito ay parang mga balde ng tubig na ibinubuhos mula sa langit. Ang hangin ay umuungol na parang isang nasasaktang halimaw. Ang mga yero ay kumakalampag. Ang mga puno ng niyog ay yumuyuko na parang anumang oras ay mababali. Sa loob ng kanyang silid, hindi mapakali si Leo. Bawat kulog ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. Bawat kidlat na nagbibigay liwanag sa dilim ay nagpapakita sa kanya ng imahe ng marupok na bahay ni Lourdes. Biglang may kumatok ng malakas sa kanyang pinto. Hindi ito isang ordinaryong katok. Ito ay isang desperadong pagkalampag.
Pagbukas niya, bumungad sa kanya ang basang-basa at natatarantang mukha ni Nico. "Tulungan niyo po kami," sigaw ng bata nanginginig sa ginawa't takot. Si inay po." Hindi na nagtanong pa si Leo. Sumunod siya sa bata. Tumakbo sila sa gitna ng rumaragasang ulan at hangin. Ang daan ay isa ng ilog ng putik. Pagpasok nila sa bahay ni Lourdes, ang eksena ay mas malala pa sa kanyang inaasahan. Ang balde sa sulok ay umapaw na. May mga bago nang tumutulo sa iba't ibang bahagi ng bubong. Si Camille ay abala sa paglalagay ng mga basahan at palanggana. At sa isang sulok na kahiga, sa isang banig si Lourdes, nanginginig ang kanyang paghinga ay mababaw at hirap. "Anong nangyari?" tanong ni Leo. Biglang tumaas ang lagnat niya. Hindi na siya halos makahinga. Sagot ni Camille, baka sa boses ang takot na pilit niyang tinatago. Nilapitan ni Leo si Lourdes at hinawakan ang noo nito. Nag-aapoy ito sa lagnat. "Kailangan siyang dalhin sa ospital," sabi ni Leo. "Wala bang doktor dito?" Ang doktor ay nasa kabilang bayan. Walang sasakyang makakatawid sa ilog ngayon. Walang bangkang lalabas sa ganitong panahon. Sigaw ni Camille, ang kanyang pagkawalang pag-asa ay nagiging galit na naman. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang nakakatakot na tunog ang kanilang narinig. Isang malakas na paglagitik na sinundan ng isang marahas na pagkalas. Isang malaking bahagi ng kanilang bubong, ang pinakamatandang yero, ay tinangay ng hangin. Isang malaking butas ang lumitaw. Ang ulan at hangin ay dire-diretso nang pumasok sa loob ng bahay. Ang apoy sa kanilang gasera ay namatay. Naiwan sila sa dilim, tanging ang liwanag ng kidlat ang nagbibigay ng panandaliang ilaw. Sa isang iglap lahat sila ay basang-basa na. Ang banig ni Lourdes ay nilamon na ng tubig. "Kunin niyo si inay, dalhin niyo siya sa sulok," sigaw ni Leo kay Camille. Sa sandaling iyon, nawala ang pagiging bilyonaryo, ang pagiging estranghero. Ang lumabas ay ang instingto ng isang ama, ng isang lalaking kailangang protektahan ang kanyang pamilya. Sumunod si Camille. Binuhat nila si Lourdes at inilipat sa pinakatuyong sulok na kanilang makita, tinakpan ng kumot. "Kailangan nating takpan ng butas," sigaw ulit ni Leo. "Kahit pansamantala lang." Sa puntong yon, bumukas ang pinto at pumasok si Victor, basang-basa rin at may dalang lubid at malaking trapal. "Nakita ko, tulungan niyo ako," sigaw ni Victor. Nagsimula ang isang desperadong laban sa kalikasan. Sa gitna ng walang tigil na ulan at hangin, inilatag nila ang trapal sa sahig. "Kailangan nating umakyat sa bubong," sabi ni Victor. "Walang ibang paraan. Sasama ako." Mabilis na sabi ni Leo. Tumingin si Victor sa kanya at sa mga mata nito wala ng galit o pagkamuhi. Ang nandoon na lang ay ang parehong desperasyon na nararamdaman ni Leo. Tumango si Victor. Umakyat sila. Ang pag-akyat sa madulas na pader sa gitna ng bagyo ay halos imposible. Ngunit ang imahe ni Lourdes na nahihirapan sa ibaba ang nagbigay sa kanila ng lakas. Si Victor ang naunang umakyat, masanay sa ganitong gawain. Inabot niya ang kanyang kamay kay Leo at hinila siya pataas. Sa bubong, ang lakas ng hangin ay 10 beses na mas malakas. Halos liparin sila. Nakahawak sila sa kung anong pwede nilang kapitan. Sa ibaba si Camille at Nico, magkayakap ay nakatingin sa kanila, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. "Itali mo ang sarili mo sa poste," sigaw ni Victor kay Leo. Ibinato ang isang dulo ng lubid. "Ako na ang pupunta sa dulo." Itinali ni Leo ang sarili. Siya ang magsisilbing angkla. Dahan-dahang gumapang si Victor sa gilid ng bubong, hawak ang trapal. Bawat ihip ng hangin ay nagbabantang ihagis siya pababa. Isang napakalakas na bugso ng hangin ang dumating. Nawalan ng balanse si Victor. Nadulas siya. "Victor!" sigaw ni Leo. Isang kamay na lang ni Victor ang nakakapit sa gilid ng bubong. Ang kanyang buong katawan ay nakabitin. Sa ibaba, isang nakakayanig na sigaw ang narinig mula kay Camille.
walang pag-aalinlangan. Ginamit ni Leo ang lahat ng natitira niyang lakas. Hinila niya ang lubid na nag-uugnay sa kanila. Ang lubid ay bumaon sa kanyang mga palad. Naramdaman niya ang paghapdi ng balat, ngunit hindi niya ito binitiwan. Bawat pulgada, hinila niya si Victor pabalik sa kaligtasan ng bubong. Nang makabalik si Victor, pareho silang humihingal na kadapa sa yero. Nagkatinginan sila, dalawang lalaking nag-aagawan sa pagmamahal ng isang babae, ngunit sa sandaling iyon, dalawang lalaking nagligtas sa buhay ng isa't isa. "Salamat," sabi ni Victor, halos hindi marinig. "Tapusin na natin to," sagot ni Leo. Nagtulungan sila. Gamit ang pinagsamang lakas, inilatag nila ang trapal sa butas. Ipinako nila ito gamit ang mga natitirang pako at itinali ng mahigpit gamit ang lubid. Hindi ito perpekto, ngunit sapat na para pigilan ang pinakamalakas na buhos ng ulan. Pagbaba nila, pagod na pagod sugatan at basang-basa na datnan nila si Camille na nakatayo lang doon. Tinitingnan niya ang kanyang ina na medyo tuyo na ngayon sa ilalim ng kanilang ginawang remedyo. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanila, kay Victor at pagkatapos ay kay Leo. Nakita niya ang mga kamay ni Leo duguan dahil sa pagkiskis ng lubid. Nakita niya ang pagod sa mukha ni Victor. Walang salitang namutawi. Ngunit sa unang pagkakataon, mula nang magkita sila, ang matigas na pader ng galit sa mga mata ni Camille ay nagkaroon ng maliit na bitak. Isang bitak ng pagkalito, marahil ng pagtataka at isang bagay na hindi pa niya kayang pangalanan. Ang bagyo sa labas ay nagsisimula ng humina. Ngunit alam nilang lahat na ang pinakamalakas na bagyo ang bagyo sa loob ng kanilang mga puso ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang 2 araw. Ang bagyo ay nag-iwan ng mga pilat sa buong nayon, mga nabuwal na puno, mga nasirang bubong at makapal na putik sa bawat daan. Ngunit kasabay ng paglabas ng araw ay ang paglabas din ng diwa ng bayanihan, nagtutulungan ang lahat sa paglilinis at pagkukumpuni. Sa bahay ni Lourdes, ang pansamantalang trapal sa bubong ay nanatiling isang paalala ng gabing iyon. Bumuti na ang kalagayan ni Lourdes, salamat sa agarang pag-aalaga ni Victor at sa mga gamot na naipuslit mula sa kabilang bayan nang humupa ang baha. Sa panahong ito, isang kakaibang tigil putukan ang namagitan sa kanila. Si Leo, kahit hindi opisyal na inaanyayahan, ay tumutulong sa pagkukumpuni ng mga nasirang bahagi ng bahay ni Lourdes. Nagbubuhat siya ng kahoy, nagpapako, nag-aayos ng mga bintana. Si Victor ang nangunguna sa gawain, ngunit hindi na niya tinataboy si Leo. Nagtatrabaho sila nang may distansya, isang tahimik na pag-amin sa nangyari sa bubong. Si Camille naman ay nanatiling tahimik. Pinapanood niya si Leo, ang kanyang mga mata ay puno ng kalkulasyon na parabang sinusubukan niyang unawain ang isang palaisipang hindi niya maintindihan. Ang dating purong galit ay napalitan ng isang magulong halo ng pagdududa at pag-aalinlangan. Isang hapon, habang si Leo ay abala sa pag-aayos ng bakod na itinumba ng hangin, isang tunog ang pumukaw sa atensyon ng lahat. Isang tunog na hindi nababagay sa tahimik na pagbangon ng nayon. Ang ugong ng isang mamahaling makina. Mula sa malayo sa kalsadang medyo natuyo na isang makinang na itim na SUV ang dahan-dahang gumagapang sa putik. Mas malaki at mas moderno ito kaysa sa sedan na dinala ni Leo. Huminto ito sa pinakamalapit na pwedeng paradahan. Bumukas ang pinto. At mula roon isang lalaki ang lumabas. Nakasuot ito ng isang kulay abong suit na tila hindi man lang nagusot sa biyahe. Ang kanyang sapatos ay makintab na katad at maingat niyang inihakbang ang mga ito para iwasan ang pinakamaputik na bahagi ng daan. Nakasuot siya ng mamahaling salamin sa araw at ang kanyang buhok ay maayos na nakalagay. Siya ay isang imahe ng kapangyarihan, kayamanan at ng syudad, lahat ng bagay na iniwan ni Leo. Siya si Anthony Reyes, ang kanang kamay ni Leo, ang kanyang business partner, ang taong kasama niyang nagtayo ng kanilang imperyo.
Nakikita ni Anthony si Leo, marumi pawisan, may hawak na martilyo, mukhang isang ordinaryong karpintero. Isang ngisi ng di makapaniwala ang sumilay sa labi ni Anthony habang naglalakad ito palapit. Leo, ikaw na ba yan? Tanong ni Anthony, ang boses ay puno ng sarkasmo. Hindi ako makapaniwala. Ang dakilang Leopoldo de Leon naglalaro ng bahay-bahayan. Huminga ng malalim si Leo. Ang pagdating ni Anthony ay parang pagdating ng isang multo mula sa buhay na pilit na niyang tinatalikuran. Anong ginagawa mo dito, Anthony? Anong ginagawa ko dito? Hinahanap ka. Sagot ni Anthony, itinaas ang kanyang mga kamay sa hangin. Isang linggo ka nang hindi matawagan. Ang buong board ay nagkakagulo. May deal tayong kailangang isara sa Singapore at ikaw ang CEO ay nagtatago sa kung saang lupalop ng Pilipinas. Hindi ako nagtatago. May inaasikaso akong personal na bagay, mariing sabi ni Leo. Personal na bagay, tumawa si Anthony. Tumingin siya sa paligid sa mga kubo, sa mga nagkalat na manok, sa sira-sirang bahay na inaayos ni Leo. Ito ba ang personal na bagay na mas importante kaysa sa 1 bilyong pisong kontrata? Sa puntong yon, lumabas si Camille mula sa bahay na rinig ang malakas na boses. Nakita niya ang bagong dating na estranghero at ang tensyon sa pagitan nito at ni Leo. Napansin siya ni Anthony. Sinuri niya si Camille mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay tumingin pabalik kay Leo na may bagong pagkaunawa. Kaya pala. Ito pala ang dahilan. Ang matagal mo nang nawawalang pamilya. Huwag mo silang idamay dito. Babala ni Leo. Ngunit hindi nakinig si Anthony. Naglakad siya palapit kay Camille, isang pekeng ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Magandang hapon, Binibini. Ako si Anthony, kaibigan at kasosyo ng iyong ama. Idiniin niya ang salitang ama na may halong pangungutya. Hindi sumagot si Camille. Tinitigan niya lang si Anthony nang may pagdududa. Nandito ako para sunduin siya. Pagpapatuloy ni Anthony. Maraming importanteng bagay ang naghihintay sa kanya sa Maynila. Sigurado akong maiintindihan mo. Bumaling si Anthony kay Leo. Leo, tama na ang kalokohan. Nag-aalala na ang lahat sa'yo. Halika na, umuwi na tayo. Hindi ako uuwi. Matigas na sabi ni Leo. Nawala ang nangiti sa mukha ni Anthony. Anong sabi mo? Dito muna ako. May kailangan akong tapusin. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Napagtanto ni Anthony na seryoso si Leo at hindi niya ito nagustuhan. Nagbago ang kanyang diskarte. Mula sa pagiging mapang-asar, naging mapagkunwari siyang mabait. Naglakad siya papunta sa bahay ni Lourdes. Sino po ang may-ari ng bahay na ito? Tanong niya ng malakas. Lumabas si Lourdes na naalarma sa ingay. Ako po, sagot ni Lourdes, tinitingnan ang magarang bisita. Ginang. Sabi ni Anthony, ang kanyang boses ay naging malambing. Ako po si Anthony, kaibigan ni Leo. Alam ko po ang lahat ng pinagdaanan ninyo. At sa ngalan po niya nais ko sanang mag-alok ng tulong. Mula sa bulsa ng kanyang coat, kinuha niya ang isang makapal na sobre. Ibinukas niya ito at bumungad ang isang makapal na bungkos ng tig-1,000 piso. Heto po. Sabi niya, iniaabot ang pera kay Lourdes. 100,000 piso. Panimula lang po. Sapat na siguro para maipaayos ng mas maganda ang bahay ninyo o para sa pagpapagamot ninyo. Natigilan sina Lourdes at Camille. Ang halagang iyon ay parang isang panaginip. Ito ay higit pa sa lahat ng perang nahawakan nila sa buong buhay nila. Anthony, itigil mo yan. Sigaw ni Leo humakbang palapit. Ngunit hinarangan siya ni Anthony. Bakit, Leo, hindi ba't ito ang gusto mo? Ang tulungan sila. Heto na. Isang mabilis at madaling paraan. Pera. Iyan ang solusyon sa lahat ng problema. Di ba iyan ang palagi mong sinasabi? Tumingin si Anthony kay Lourdes. Tanggapin niyo na po, Ginang. Ito po ang paraan ni Leo para humingi ng tawad. Sa perang ito, makakaalis na kayo sa maruming lugar na ito.
makakapagsimula kayo ng bagong buhay sa syudad, malayo sa lahat ng masasamang alaala. Ang bawat salita ay isang patalim na tumatarak, hindi lang kay Leo, kundi pati na rin sa dignidad ni na Lourdes. Ang alok na yon, kahit gaano kalaki, ay isang malinaw na insulto, na para bang ang 18 taon ng paghihirap ay may katumbas na presyo. Si Lourdes, kahit mahina, ay tumuwid ng tayo. Tinitigan niya ang pera, pagkatapos ay si Anthony. "Salamat po sa inyong alok, Ginoo." Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. "Ngunit hindi po namin kailangan ng pera ninyo." Nagulat si Anthony. "Pero Ginang, ang kailangan po namin ay hindi nabibili ng pera," sabi ni Lourdes. Pagkatapos ay lumingon siya at pumasok sa loob ng bahay. Naiwan si Anthony hawak ang pera, napahiya. Ang kanyang pinakamalakas na sandata ang pera ay tila walang bisa. Ngunit si Camille ay hindi pumasok. Nanatili siyang nakatayo roon. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula sa pera kay Anthony at sa wakas kay Leo. Ang kanyang isipan ay naguguluhan. Ang perang iyon ay nangangahulugan ng maayos na pagpapagamot para sa kanyang ina. Nangangahulugan ng pag-aaral para kay Nico. Nangangahulugan ng katapusan ng kanilang paghihirap. Ang kanyang ina ay tumanggi, ngunit ang praktikal na bahagi ng kanyang pagkatao ay sumisigaw. Humarap siya kay Leo. Ang kanyang boses ay malamig puno ng bagong hinala. "Ito ba ang paraan ninyo?" tanong niya. "Nagpapadala kayo ng mga kaibigan para linisin ang gulo ninyo, para bayaran kami, para manahimik. Hindi Camille, hindi ganyan." "Huwag kang magsinungaling," sigaw niya. "Ganyan naman kayong mayayaman. Di ba lahat ng problema dinadaan sa pera? Akala ko nagbabago ka na." Ang kaunting pag-asang nagsimulang tumubo sa puso ni Leo matapos ang bagyo ay biglang binunot mula sa ugat. Ang ginawa ni Anthony ay mas masahol pa sa anumang sigaw o insulto. Sinira nito ang pinakamahalagang bagay na sinisikap niyang itayo, ang tiwala. Tumingin si Camille sa perang hawak pa rin ni Anthony at isang mapait na determinasyon ang lumitaw sa kanyang mukha. "Kung ganyan din lang," sabi niya kay Leo. "Kung pera lang din pala ang katapat ng lahat, sana pala tinanggap ko na lang ang unang perang inihagis ko sa'yo." Ang mga salita ni Camille ay nanatiling nakabitin sa hangin, mas mabigat at mas malamig kaysa sa hanging dala ng nakaraang bagyo. Ang plaza sa harap ng bahay ni Lourdes ay naging isang entablado para sa isang dula ng 3 tao. Sa isang sulok si Anthony na may pagkalito at inis sa kanyang mukha, hawak pa rin ang pera na parang isang sandatang pumalya. Sa gitna si Camille na ang mukha ay isang maskara ng nasaktang orgulyo at pagkabigo. At sa kabilang sulok si Leo na nararamdamang ang buhangin sa ilalim ng kanyang mga paa ay gumuho. "Camille, hindi mo naiintindihan." Pakiusap ni Leo, ang kanyang boses ay desperado. "Ang alin ang hindi ko naiintindihan?" Sarkastikong tanong ni Camille. "Na ang lahat ng pagpapakahirap mo dito, ang pagbubuhat ng isda, ang pag-aayos ng bubong. Lahat yon, palabas lang pala. Isang paraan para bumigay kami, para sa huli tanggapin pa rin namin ang pera mo. Hindi iyan totoo. Talaga." Si Anthony ang sumagot. Nakabawi na mula sa pagkabigla. Nakita niya ang bitak at sinamantala niya ito. "Huwag kang maniwala dyan, iha. Alam mo ba kung sino talaga ang ama mo? Siya ang klase ng tao na kayang magtanggal ng 100 empleyado para lang tumaas ng 1% ang kita ng kumpanya. Siya ang taong kayang sirain ang isang maliit na negosyante para lang makuha ang lupa nito." Naglakad si Anthony palapit, ang bawat salita ay idinisenyo para wasakin ang anumang natitirang pag-asa. "Tinanong mo na ba siya kung paano niya nakuha ang unang milyon niya?"
Tanungin mo siya tungkol sa pamilya Mendoza at sa kanilang lupain sa Batangas. Tanungin mo siya kung paano niya tiniis na makitang umiiyak ang mga anak nila habang ginigiba ang kanilang tahanan. Bawat salita ni Anthony ay isang katotohanan, isang pangit na katotohanang matagal nang ibinaon ni Leo sa ilalim ng kanyang mga tagumpay. Tumingin si Camille sa kanya, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng pagtanggi ng kahit anong senyales na kasinungalingan ng mga iyon. Ngunit si Leo ay hindi makapagsinungaling. Hindi na ngayon. Yumuko siya, isang tahimik na pag-amin. Isang halakhak na walang saya ang kumawala kay Camille. Ganun pala. Isang santo santito sa umaga, isang demonyo pala sa nakaraan. Pare-pareho lang kayo. Hindi mo kami kilala, sabi ni Anthony. Ang mundong ginagalawan namin ay ibig. Mahirap kang manalo kung hindi ka lalaban ng marumi. At si Leo, siya ang pinakamagaling sa larong yon. Kaya nga hindi ako makapaniwala na ipagpapalit niya ang lahat para dito. Muli niyang ikinalat ang tingin sa paligid. Para sa kahirapan. Sa puntong yon, lumabas si Victor mula sa kabilang bahay. Narinig ang sigawan. Nakita niya ang eksena at agad na naunawaan ang nangyayari. Naglakad siya papunta sa tabi ni Camille, isang tahimik na presensya ng suporta. May problema ba dito? Tanong ni Victor, ang tingin ay matalim na nakatuon kay Anthony. Wala naman, kapitan. Nakangising sagot ni Anthony. Ipinapaalala ko lang sa kaibigan ko kung saan siya tunay na nabibilang. Hindi na ako babalik, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bigat ng bakal. Itinaas niya ang kanyang tingin at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pagkakasala, kundi ng isang matigas na desisyon. Tapos na ako sa buhay na yon. Talaga, Leo, hamon ni Anthony. Kaya mong iwan ang lahat, ang kapangyarihan, ang paggalang, ang pakiramdam na kaya mong bilhin ang buong mundo. Kaya mo bang mabuhay na isang wala? Tumingin si Leo kay Camille, sa mga mata nitong puno ng sakit at pagkalito. Tumingin siya kay Victor, ang lalaking mas naging ama sa kanyang mga anak. Tumingin siya sa bahay kung nasaan si Lourdes, ang babaeng patuloy niyang minamahal. Pagkatapos, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Hindi para patunayan ang sarili kanino man, kundi para palayain ang kanyang sarili. Oo, Anthony, sagot niya. Kaya ko. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipindot niya ang numero ng kanyang abogado. Lahat sila ay nakatingin sa kanya, nag-aabang. Nang sumagot ang nasa kabilang linya, nagsalita si Leo malinaw at malakas para marinig ng lahat. Attorney Sandoval Acote, sabi niya, simulan mo na ang proseso. Ibenta mo ang lahat ng shares ko sa El De Leon Holdings. Lahat. I-liquidate mo ang lahat ng assets ko. I-donate mo ang kalahati sa mga charity na sinusuportahan natin. Ang matitira, ilagay mo sa isang simpleng trust fund para sa mga anak ko. Ako, tapos na ako. Natigilan ang lahat. Maging si Anthony ay natulala. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Leo, nababaliw ka na ba? Sigaw ni Anthony. Iyan ang buhay mo. Pinaghirapan natin yan. Hindi. Sagot ni Leo, ibinaba ang telepono. Iyan ang bilangguan ko. At ngayon, malaya na ako. Humarap siya kay Camille, ang kanyang mga mata ay malungkot ngunit tapat. Ang perang iyan, sabi niya, itinuturo ang hawak ni Anthony, ang kapangyarihan. Iyan ang kumuha sa akin mula sa inyo 18 taon na ang nakalipas. Iyan ang dahilan kung bakit lumaki kang walang ama. Kung bakit nagkasakit ang nanay mo. Kung bakit hindi mo natupad ang pangarap mo. Lumakad siya palapit. Hindi siya pinigilan ni Camille. Hindi ko nahahayaang nakawin pa nito ang kahit isang segundo mula sa atin. Bulong niya. Kinuha niya ang makapal na sobre ng pera
mula sa kamay ni Anthony. Hindi ito tiningnan ni Anthony. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkagulat at pagkatalo. Hawak ang pera, lumingon si Leo. Sa gilid ng daan, may isang grupo ng mga lalaki na nagsisiga, sinusunog ang mga tuyong sanga at dahon na iniwan ng bagyo. Ang apoy ay maliit lamang ngunit sapat na. Naglakad siya papunta roon. Ang lahat ng mga mata ni Camila, ni Victor, ni Anthony at ng mga osyoserong kapitbahay ay nakasunod sa kanya. Huminto siya sa harap ng apoy. Tinitigan niya ang pera sa kanyang kamay, 100,000 piso. Sapat na para baguhin ang buhay ng isang pamilya. Ngunit ito rin ang simbolo ng lahat ng kanyang kasalanan. Walang pag-aalinlangan. Inihagis niya ito. Ang sobre ay lumipad sa hangin sa loob ng 1 segundo bago ito nilamon ng apoy. Mabilis na kinain ng mga dila ng apoy ang papel, ang mga imahe ng mga bayani, ang mga simbolo ng Bangko Sentral. Lahat ay naging itim na abo at umikot pa itaas kasama ng usok. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga nakamasid. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig lamang ay ang paglagitik ng apoy habang tinutupok nito ang isang maliit na kayamanan. Humarap si Leo. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Camille. Ang pera ay nababalik. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon. Ang oras na nawala sa atin, hindi na. Si Anthony sa wakas ay natauhan, isang galit na hindi maipinta ang gumuhit sa kanyang mukha. Baliw, isa kang baliw. Sigaw niya. Tumalikod siya, nagmamadaling pumasok sa kanyang SUV at pinaharurot ito paalis. Nag-iwan ng alikabok at ng amoy ng nasusunog na pag-asa. Si Camille ay nanatiling nakatayo roon, hindi kumikilos. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa apoy sa lugar kung saan ang pangarap na katubusan ng kanilang kahirapan ay naging abo. Ngunit ang sakit at galit sa kanyang mukha ay unti-unting napapalitan ng isang bagay na mas malalim. Pagkalito, pagkagulat, at sa kaibuturan isang maliit na nginginig na butil ng pag-unawa. Si Victor ay tumingin kay Leo hindi na bilang isang karibal, kundi bilang isang taong gumawa ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bagay na halos kahanga-hanga. Ang apoy ay unti-unting namatay at kasama nito ang lumang buhay ni Leopoldo de Leon. Ang natira ay si Leo, isang lalaking walang-wala, ngunit sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, nakaramdam ng tunay na kalayaan. Ang usok mula sa sinunog na pera ay matagal nang naglaho, ngunit ang alaala ng eksenang yon ay nanatiling nakaukit sa isipan ng lahat ng nakasaksi. Sa mga sumunod na araw, ang dating hayagang pagkamuhi ng mga taga-nayon kay Leo ay napalitan ng isang magulong pagtataka. Hindi na siya kinukutya. Sa halip tinitingnan siya na may halong pag-iwas at pagkalito na para bang isa siyang kakaibang nilalang na hindi nila maintindihan. Para kay Leo ang buhay ay nagpatuloy sa pinakasimpleng paraan. Wala nang tumatawag sa kanya mula sa Maynila. Wala nang mga email na kailangang sagutin. Wala nang mga board meeting. Ang tanging pag-aari na lang niya ay ang mga damit sa kanyang likod at ang kaunting perang natira mula sa pagbenta ng kanyang relos. Bumalik siya sa bagsakan ng isda, ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang pakikitungo sa kanya ng mga tao. Ang namamahala, na dati tinatawanan lang siya, ay binigyan siya ng regular na trabaho, hindi na tagalinis, kundi tagabuhat. Maliit ang sahod, sapat lang para sa upa sa kwarto at sa pagkain. Tinanggap niya ito ng walang reklamo. Ang katahimikan sa pagitan niya at ng kanyang pamilya ay naging isang bagong uri ng katahimikan. Hindi na ito ang katahimikang puno ng galit, kundi isang katahimikang nagmamasid, naghihintay. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng isang sirang upuan sa labas ng kanyang tinutuluyang silid, isang maliit na anino ang tumigil sa kanyang harapan. Si Nico. May dala itong sketchpad at lapis. Papa. Ang salitang yon binigkas
Nang walang pag-aalinlangan ay parang musika sa pandinig ni Leo. Itinigil niya ang kanyang ginagawa at tumingin sa anak. Bakit anak? Pwede niyo po ba akong turuan? Tanong ng bata, itinuturo ang martilyo at mga pako. Sabi po ni Tito Victor, magaling daw po kayong karpintero dati. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Leo. Hindi na ako kasing galing ng dati, pero sige halika. Maghapon silang magkasama. Itinuro ni Leo kay Nico kung paano ang tamang paghawak sa martilyo, kung paano dapat diretso ang pagpukpok sa pako. Itinuro niya ang pagkakaiba ng mga kahoy. Sa bawat aral na kanyang ibinibigay, nararamdaman niyang pinupunan niya ang isang maliit na butas sa pagkukulang niya bilang ama. Hindi sila nag-usap tungkol sa malalaking bagay sa pera o sa nakaraan. Ang kanilang usapan ay tungkol lang sa pako at kahoy. At iyon ay sapat na. Mula sa bintana ng kanilang bahay, pinapanood sila ni Camille. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit hindi niya inaalis ang kanyang tingin. Kinabukasan isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Habang pauwi si Leo mula sa trabaho pagod at amoy isda, hinarang siya ni Camille sa daan. Sumunod ka sa akin. Sabi niya, ang boses ay hindi nagalit kundi seryoso. Dinala siya nito sa likod ng kanilang bahay sa may dalampasigan. Umupo sila sa isang malaking piraso ng driftwood. Ang araw ay papalubog na nag-iiwan ng kulay kahel at rosas na mga guhit sa kalangitan. Bakit mo ginawa yon? Tanong ni Camille, hindi nakatingin sa kanya. Bakit mo sinunog ang pera? Huminga ng malalim si Leo. Dahil ang perang iyon ang sumira sa atin. At ayoko nang maging bahagi pa ito ng kwento natin. Pero kailangan namin yun. Kailangan ni Inay. Alam ko, mahinang sagot ni Leo. Pero may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pera, Camille. Ang dignidad ninyo, ang kapayapaan ninyo. Kung tatanggapin natin ang perang yon, parang sinabi na rin nating may presyo ang lahat ng sakit na dinanas ninyo. At wala. Nanahimik si Camille ng matagal. Lagi kang ganyan, tanong niya. Grabe kong magdesisyon, lahat o wala. Natututo na akong pumili ng tama, sabi ni Leo. Sabi ng kaibigan mo, marami ka raw sinirang tao para yumaman. Hindi nagulat si Leo sa tanong. Hinintay niya ito. Totoo. Pag-amin niya. Noong bata pa ako, akala ko ang tagumpay ay parang isang giyera. Kailangan mong manalo kahit sino pa ang matapakan mo. Naging bulag ako sa kasakiman, Camille. At ang pinakamalaking pagkakamali ko ay inakala kong ginagawa ko yon para sa inyo. Pero ang totoo, ginagawa ko yon para sa sarili ko. Para patunayan sa mundo na hindi na ako magiging mahirap ulit. Sa unang pagkakataon, inilahad niya ang kanyang buong kwento, ang kanyang paglaki, sa kahirapan, ang kanyang takot, ang kanyang mga ambisyon.